5 taon ang nakalipas nang itapon nila ako sa kalsada na parang basahan habang umuulan ng malakas at yakap ko ang duguan kong anak. Tinalikuran ako ng asawa ko para sa babaeng tinawag kong kaibigan. Inakala nilang tapos na ako. Inakala nilang mamamatay ako sa lamig. Pero nagkamali sila. Ngayon, nagbalik ako hindi para mamalimos ng pag-ibig, kundi para maningil. Ang dating basahan, ngayon ay ginto na. At ang babaeng umapi sa anak ko, humanda ka, dahil impyerno ang dala ko. Wala ka talagang silbi, Sofia. Tignan mo ang ginawa mo sa imported kong carpet para kang mantsa na ayaw maalis sa bahay na ito. Ang matapobreng boses ni Olivia ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Mas malamig pa sa hanging humihihip sa labas ng bintana. Walang sigawan, walang pagwawala. Ngunit ang bawat salita ay may talim na humihiwa ng malalim sa puso ng isang bata. Sa gitna ng marangyang sala na pinalamutian ng mga kristal na chandelier at mamahaling painting, nakadapa sa sahig ang 18 anyos na si Sofia. Ang kanyang payat at nanginginig na mga daliri ay pilit na pinupunasan ang natapon na juice gamit ang laylayan ng kanyang lumang damit. Hindi niya sinasadya. Mahina ang kanyang mga kamay dahil sa gutom at ang gulong ng kanyang wheelchair ay sumabit sa gilid ng mesa. Ngunit sa mata ng kanyang madrasta, ang kapansanan niya ay isang kasalanan. Si Olivia ay nakatayo sa itaas niya, suot ang isang kumikinang na pulang gown na nagkakahalaga ng higit pa sa pagpapagamot na ipinagkait niya kay Sofia. Hindi siya yumuko para tumulong. Sa halip, dahan-dahan niyang inayos ang kanyang buhok sa harap ng salamin. Tinitiyak na perpekto ang kanyang itsura para sa mga bisita, habang ang anak ng kanyang asawa ay gumagapang sa kanyang paanan. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Olivia ay sumasakal sa hangin. Isang masakit na kontrast sa amoy ng gamot at luma na nakakakapit sa balat ni Sofia. Sa sulok ng silid, nakatayo si Manang Luring, ang matandang mayordoma na nagsilbi sa pamilya sa loob ng 3 dekada. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa tray na may lamang tinapay, ang huling piraso ng pagkain na naitago niya para sa bata. Gusto niyang sumugod, gusto niyang itayo si Sofia at yakapin ito, pero ang takot ay parang kadena na pumipigil sa kanyang mga paa. Alam niyang sa sandaling magsalita siya, palalayasin siya ni Olivia at mawawalan ng kaisa-isang kakampi ang kawawang bata. Naramdaman ni Manang ang panginginig ng kanyang tuhod at ang pait ng luhang pinipigilan niya. Ang batang ito, na dati ay prinsesa ng tahanang ito, ngayon ay tinatrato na mas mababa pa sa aso. Bakit ka pa nakatunganga dyan? Bilisan mo! Utos ni Olivia habang sinisipat ang kanyang manicure. Darating na ang investor. Kapag nakita niyang marumi ang sahig, ikaw ang ipapakain ko sa mga aso sa labas. Pinilit ni Sofia na igalaw ang kanyang mga binti na matagal nang walang pakiramdam para makabalik sa wheelchair. Ngunit ang gutom ay umubos na sa kanyang lakas. Napapikit na lamang siya, hinihintay na matapos ang paghihirap habang ang sikmura niya ay kumikirot sa gutom. Mama, nasaan ka na? Sabi mo babalik ka. Ang tanong na yon ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan, isang dasal na unti-unti nang nawawalan ng pag-asa. Sa labas ng gate ng mansyon, ang langit ay kasing kulay ng abo. Nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Isang makintab na itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kinakalawang na gate ng mga Hamilton. Ang sasakyan ay tila isang banyagang bagay sa lugar na yon. Masyado itong malinis, masyadong marangya para sa isang pamilyang unti-unti nang nalulugmok sa utang. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang sapatos na may matulis na takong. Tumapak ito nang mariin sa sementadong kalsada na puno ng bitak. Lumabas ang isang babae. Ang kanyang kasuotan ay purong itim, gupit sa pinakamagandang tela na yumayakap sa kanyang matikas na pangangatawan.
Ang kanyang mukha ay natatakpan ng malaking salamin, ngunit ang kanyang tindig ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan na hindi matitinag. Sa kanyang dibdib, nakaturok ang isang gintong brooch na hugis bulaklak ng sampagita, isang simpleng palamuti na tila may malalim na kwento. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang hangin na puno ng alikabok at alaala ng nakaraan. Ang bahay na ito, ang bahay na ito, ang saksi sa kanyang kamatayan, 5 taon na ang nakararaan. At ito rin ang magiging saksi sa kanyang muling pagkabuhay. Nagmamadaling lumabas si Richard Hamilton mula sa pintuan. Inaayos ang kanyang gusot na kurbata. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala at pilit ng ngiti. Ang itsura ng isang lalaking desperado sa pera. Hindi niya napansin ang dumi sa sapatos ng babae o ang lamig ng hangin. Ang nakikita niya lang ay ang pag-asa na dala ng Madam L, ang misteryosong investor mula sa Singapore na nangakong sasagip sa kanyang kumpanya. Welcome, Madam L. Karangalan namin na tanggapin ka sa aming munting tahanan. Bati ni Richard sabay lahad ng kanyang kamay. Ang boses niya ay nanginginig, halatang sabik na makuha ang loob ng panauhin. Dahan-dahang inalis ng babae ang kanyang salamin. Ang kanyang mga mata ay madilim at malalim, parang dagat sa gitna ng bagyo. Tinitigan niya si Richard, hindi bilang isang estranghero, kundi bilang isang hukom na handang magpataw ng parusa. May pamilyar na kislap sa kanyang mga mata na nagpatigil sa paghinga ni Richard sandali. Isang kilabot ang gumapang mula sa kanyang gulugod hanggang sa kanyang batok. Isang pakiramdam na parang nakaharap siya sa isang multo na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ngumiti ang babae, ngunit ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ito ay isang nangiti na walang bahid ng saya, kundi puno ng isang nakakakilabot na kalmadong parang tubig bago ang tsunami. Malamig ito, kasing lamig ng bakal. Ikinagagalak kitang makilala, Mr. Hamilton. Ang boses niya ay malambing, mababa, at mayaman sa otoridad. Marami na akong narinig tungkol sa iyo at sa kung paano mo pinapahalagahan ang iyong pamilya. Napatigil si Richard. Ang tono ng pananalita ng babae, ang paraan ng pagbigkas nito sa salitang pamilya ay tila may halong laso na nakabalot sa asukal. May kung anong pamilyar sa timbre ng boses na yon. Isang boses na akala niya ay narinig na niya sa kanyang mga panaginip o bangungot. Napalunok siya ng laway, pilit na iwinawak si ang kaba. Imposible. Ang babaeng nasa isip niya ay matagal nang wala. Ang nasa harap niya ay si Madam L, ang bilyonaryang tagapagligtas ng kanyang kumpanya. Tinanggap ni Elena ang kamay ng kanyang dating asawa. Ang palad na dati ay nagpapainit sa kanya tuwing gabi. Ang palad na nangako sa kanya ng habang buhay sa harap ng altar. Ngayon ay nararamdaman niyang pawis na pawis at nanginginig sa desperasyon. Nakaramdam siya ng matinding pandidiri na gumapang sa kanyang sikmura. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling blanko, tila isang maskara ng purong yelo. Please come in. Halos mautal na anyaya ni Richard. Binubuksan ang pinto ng mansyon na dati ay pagmamay-ari ni Elena. Hinihintay na tayo ng asawa ko. She prepared a special welcome for you. Oh, I bet she did. Bulong ni Elena. Halos hindi marinig ng hangin. Bago siya pumasok, lumingon muna si Elena sa itaas. Sa bintana ng kwartong dati ay magkasalo nilang inayos para sa kanilang anak. Nakita niya ang isang maliit na anino na nakadungaw sa likod ng kurtina. Kahit malayo, naramdaman niya ang tibok ng puso ng kanyang anak. Ang sakit ay bumalik, sariwa at humihiwa. Parang noong gabing pinalayas siya. Konting tiis na lang, anak. Nandito na si Mama. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang brooch na sampagita at humakbang papasok sa bunganga ng halimaw. Ang tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ay umaeko na parang mga putok ng baril. Nasa gitna ng grand staircase si Olivia, nakangiti ng pagkatamis-tamis habang bumababa. Suot ang kanyang pulang gown na tila reyna ng tahanang hindi naman kanya.
Welcome to Casa Hamilton, Madam L. Bati ni Olivia. Sabay beso sa hangin. Hindi alam na ang babaeng kanyang binabati ay ang parehong babae na tinawag niyang basahan 5 taon na ang nakararaan. Dahan-dahang tinanggal ni Elena ang kanyang itim na salamin. Sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Elena ay hindi kumurap, matalim at nanunuot sa kaluluwa, habang ang mga mata ni Olivia ay bahagyang nanlaki sa gulat, tila nakakita ng multo ngunit hindi matukoy kung sino. Ngumiti si Elena, isang ngiti na magpapabagsak sa kanilang lahat. Napakagandang bahay, Mrs. Hamilton, sabi ni Elena. Ang boses ay puno ng mapanganib na pahiwatig. Pero alam mo ba ang sabi nila? Ang mga bahay na itinayo sa ibabaw ng luha ng iba ay madaling gumuho. Nanigas ang nangiti sa labi ni Olivia habang ang hangin sa paligid nila ay biglang bumigat na para bang may bagyong paparating sa loob mismo ng kanilang sala. Ang hapagkainan ay puno ng pagkain na kasya sanang magpakain sa isang buong barangay. May lechon na nakahain sa gitna, mga sariwang prutas at iba't ibang putahe na nagpapabango sa buong silid. Ngunit para kay Elena, ang lahat ng ito ay lasang abo. Habang hinihiwa niya ang mamahaling steak sa kanyang plato, hindi niya maiwasang isipin ang kanyang anak na nasa itaas. Kumain na kaya si Sofia? O ang tanging laman ng tiyan nito ay ang takot at gutom? Nakaupo si Olivia sa kabisera, tila isang reyna na naghahari-harian sa isang kastilyong gawa sa buhangin. Panay ang kwento nito tungkol sa kanyang mga bagong project at charity works na alam ni Elena ay pawang kasinungalingan lamang upang pagtakpan ang kanilang pagkabangkarote. You know, Madam L, wika ni Olivia sabay taas ng kanyang wine glass, ang mga daliri ay puno ng singsing na kumikinang sa ilalim ng chandelier. I really admire your taste in fashion. Bihira lang ako makakita ng babaeng kayang dalhin ang ganyang kasimpleng damit with such class. Dito kasi sa Manila, everyone tries too hard. Huminto si Elena sa pagnguya. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang tinidor. Ang tunog ng pilak na tumama sa porselana ay lumikha ng isang matinis na ingay na nagpatigil sandali sa usapan. Tinitigan niya si Olivia, ang babaeng minsang nagnakaw ng kanyang asawa at ng kanyang buhay. Salamat, Mrs. Hamilton, sagot ni Elena. Ang boses ay kalmado ngunit may talim. Naniniwala kasi ako na ang tunay na halaga ay hindi makikita sa kung ano ang nakasabit sa katawan. Minsan, kung sino pa ang pinakamaraming alahas, siya pa ang may pinakamurang pagkatao. Nanigas ang ngiti ni Olivia. Bahagya siyang napaubo, tila nabilaukan sa sarili niyang laway. Agad namang sumingit si Richard upang basagin ang tensyon, halatang kinakabahan sa takbo ng usapan. Speaking of values, Madam L, simula ni Richard, binubuksan ang folder na nasa tabi ng kanyang plato. Tungkol sa proposal namin para sa expansion ng Hamilton Real Estate. I assure you, ang projected income natin sa first quarter ay tataas ng 20%. Kinuha ni Elena ang folder, hindi man lang ito binuklat at inilapag muli sa mesa. Tinitigan niya si Richard ng diretso sa mata. Dati, ang mga matang yon ay tinitingala niya ng may paghanga. Ngayon, nakikita niya ang takot at kawalan ng kakayahan ng isang lalaking nagpatianod sa maling desisyon. 20%. Tanong ni Elena. Nakataas ang isang kilay. Mr. Hamilton, nabasa ko ang financial reports ninyo mula sa nakaraang 3 taon. Ang kumpanya nyo ay nagdurugo ng pera. Ang mga projects nyo sa Cavite ay nakatiwangwang. Huwag mo akong bentahan ng pangarap kung ang pundasyon mo ay bulok. Nandito ako para magnegosyo, hindi para mag-abuloy. Namutla si Richard. Napalunok siya at hindi makasagot. Hindi siya sanay na kinokontra, lalo na ng isang babae. Sa isip ni Elena, naaalala niya noong mga panahong sinasabihan siya ni Richard na babae lang siya at hindi dapat nakikialam sa negosyo. Tignan mo ako ngayon, Richard.
Ako na ang may hawak ng leeg mo. Excuse me? Biglang tayo ni Elena. I need to use the powder room. Of course, Madam L. Mabilis na sagot ni Olivia. Tila nakahinga ng maluwag na mawawala sandali ang panauhin. Manang Loring, samahan mo ang bisita sa CR. Lumapit si Manang Loring. Nakayuko? Hindi makatingin sa mata ni Elena. Ngunit nang maglakad sila palayo sa dining area at makarating sa pasilyo kung saan hindi na sila tanaw ni na Richard at Olivia, saglit na hinawakan ni Elena ang braso ng matanda. Isang haplos na puno ng pamilyar na init. Napatingin si Manang Loring sa kanya. Nanlaki ang mga mata at akmang magsasalita, ngunit mabilis na inilagay ni Elena ang daliri sa kanyang sariling labi. Iniwan niya si Manang sa ibaba at pumanhik sa hagdan. Ang bawat hakbang ay tila pagbabalik sa nakaraan. Ang amoy ng lumang kahoy, ang mga painting sa dingding na siya pa mismo ang pumili noon. Lahat ay naroon pa, pero parang ibang-iba na ang pakiramdam. Malamig, walang buhay. Narating niya ang ikalawang palapag. Ang pasilyo ay madilim, tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang nagsisilbing ilaw. Huminto siya sa tapat ng isang pinto sa dulo ng hallway. Ang kwarto ni Sophia. Nanginginig ang kamay ni Elena habang inaabot ang seradura ng pinto. Gusto niyang buksan ito. Gustong-gusto niyang pasukin ang kwarto, yakapin ang kanyang anak, at itakas ito mula sa impyernong ito ngayon din. Ramdam niya ang tibok ng kanyang puso sa kanyang lalamunan. Ang imahe ng kanyang anak na duguan 5 taon na ang nakararaan ay bumabalik sa kanyang alaala, sumasabay sa pintig ng kanyang sentido. Buksan mo, Elena. Kunin mo ang anak mo, bulong ng kanyang puso. Huwag. Masisira ang plano. Kailangan mong ubusin sila hanggang sa wala na silang babalikan. Sigaw ng kanyang utak. Ipinatong niya ang kanyang noo sa malamig na kahoy ng pinto. Pumikit siya ng mariin. Pinipigilan ang luhang nagbabadyang pumatak. Nandito na si mama, anak. Konting tiis na lang. Bulong niya sa hangin. Akmang tatalikod na sana siya para bumalik sa ibaba nang marinig niya ang isang tunog na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Mula sa loob ng kwarto, isang impit na sigaw ang umalingaw-ngaw. Hindi ito sigaw ng naglalaro. Ito ay sigaw ng nasasaktan. Sinundan ito ng kalabog na parang may mabigat na bagay o isang katawan na bumagsak sa sahig. Huwag po. Masakit po. Ang boses ay mahina. Garalgal, pero hindi pwedeng magkamali si Elena. Boses yon ni Sophia. Bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Ang kanyang pagiging Madam L ay unti-unting natutunaw at ang Elena na isang ina ay nagpupumiglas na lumabas. Nakalimutan niya ang negosyo. Nakalimutan niya ang paghihiganti. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang anak. Sa ibaba, narinig niya ang tawanan ni na Richard at Olivia, walang kamalay-malay sa nangyayari. Ang tawa nila ay parang insulto sa paghihirap ng kanyang anak. Bago pa man makapag-isip si Elena, kusang gumalaw ang kanyang kamay pabalik sa seradura. Ngunit nakalak ito. Sino yan? Isang boses ng lalaki ang narinig niya mula sa loob ng kwarto. Boses na hindi kay Richard. Nanlaki ang mga mata ni Elena. May ibang tao sa loob kasama ang anak niya. Ang dugo niya ay umakyat sa kanyang ulo. Kung kanina ay yelo ang kanyang puso, ngayon ay apoy na ito. Hindi na siya nag-isip. Kinalampag niya ang pinto ng malakas. Buksan niyo ito. Sigaw niya, sigim niya. Ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng isang investor, kundi boses ng isang inang handang pumatay. Sa ibaba, biglang tumahimik ang tawanan. Narinig niya ang mga nagmamadaling yabag sa hagdan. Paparating na sina Olivia at Richard. Ngunit huli na ang lahat. Nabasag na ang katahimikan. Nabasag na ang pagpapanggap. At ang digmaan ay nagsimula na nang mas maaga kaysa sa inaasahan.
Bumukas ang pinto bago pa man muling makakatok si Elena. Bumungad sa kanya si Olivia na may magulo ng buhok at humahangos na dibdib, ngunit pilit pa ring pinapanatili ang kanyang poise. Sa likod nito ay si Richard na mukhang litong-lito. "Madam L!" Bulalas ni Olivia na may pilit na tawa na halatang kinakabahan. "I'm so sorry sa abala. It's just... Sofia! Alam mo na, special child. Madalas siyang bangungutin at mag-tantrums. She screams for attention sometimes. Nakakahiya tuloy sa'yo." Sinubukan ni Elena na sumilip sa loob. Madilim ang kwarto, pero naaninag niya ang anino ng isang lalaki. Marahil ay ang driver o bodyguard na nagmamadaling lumabas sa kabilang pinto papunta sa balcony. At sa sulok, nakita niya si Sofia, nakapulupot sa kumot, nanginginig na parang basang sisiw. Gusto niyang itulak si Olivia. Gusto niyang takbuhin ang anak at sabihing, "Huwag kang matakot. Nandito na si Mama." Pero alam niyang sa oras na gawin niya iyon, mawawalan siya ng alas. Hindi lang si Sofia ang kailangan niyang iligtas, kundi pati ang kinabukasan nito na ninakaw ni na Richard at Olivia. Huminga ng malalim si Elena. Pinalalamig ang apoy na nagngangalit sa kanyang dibdib. Ibinalik niya ang maskara ni Madam L. "I see," sagot ni Elena. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. "You should really invest in soundproofing, Mrs. Hamilton, or better doctors. Mahirap magnegosyo kung may distractions sa bahay." Tumango-tango si Richard tila nahihiya. "Pasensya na, Madam L. Aayusin namin ito. Let's go back downstairs?" Bago tumalikod, nagtama ang paningin ni na Elena at Manang Luring na nasa gilid ng pasilyo, hawak ang isang baso ng tubig. Sa isang iglap, ibinaba ni Elena ang kanyang tingin sa kanyang relo at pagkatapos ay sa service gate sa likod ng bahay. Isang mensahe na silang dalawa lang ang nakaintindi. Lumalim ang gabi. Ang mansyon ng mga Hamilton ay tahimik na, tila isang higanting libingan ng mga lihim. Sa labas ng service gate, sa ilalim ng puno ng akasya kung saan madalas maglaro si Sofia noong bata pa, nakaparada ang sasakyan ni Elena. Patay ang makina. Patay ang ilaw. Ilang sandali pa, bumukas ang maliit na gate. Lumabas ang isang matandang babae, balot ng shawl, lingon ng lingon baka may nakakakita. Binuksan ni Elena ang pinto ng kotse. Pagpasok ni Manang Loring, agad itong napahagulgol. "Senyora Elena." Garalgal na boses ng matanda. "Kayo nga. Alam kong kayo yan. Yung amoy nyo, yung tindig nyo. Hindi ako pwedeng magkamali." Hindi na napigilan ni Elena. Niyakap niya ng mahigpit ang matandang nag-alaga sa kanya mula pa noong bata siya. Ang Madam L na matapang at malamig ay gumuho at ang naiwan ay ang Elena na puno ng pangungulila. "Manang, kamusta ang anak ko? Sabihin mo sa akin ang totoo." Humihigbi niyang tanong. Pinunasan ni Manang Loring ang kanyang luha gamit ang magaspang na palad. "Senyora, patawarin niyo ako. Wala akong nagawa." Kinuha ni Manang ang isang maliit na supot mula sa kanyang bulsa. Ibinuhos niya ang laman nito sa kamay ni Elena. Mga reseta ng gamot. Mga reseta na gusot-gusot na at luma. Ang sabi ni Olivia, wala daw budget para sa therapy ni Sofia. Wala daw pera para sa painkillers. Sumbong ni Manang, ang boses ay nanginginig sa galit. Pero noong isang linggo, bumili siya ng bagong dining set na galing Italy. Yung hiyaw ni Sofia kanina. Hindi yun bangungot, senyora. Kinurot siya ng driver kasi utos ni Olivia na turuan daw ng leksyon dahil nabasag ni Sofia ang vase. Nanikip ang dibdib ni Elena. Parang may pumipiga sa puso niya hanggang sa maubusan ito ng dugo. Ang anak niya, ang prinsesa niya, sinasaktan ng mga taong dapat ay nag-aalaga dito. At ito, may kinuha si Manang na isang lukot na papel. Isa itong drawing gamit ang Crayola. Ibinigay ito sa akin ni Sofia noong birthday niya. Wala siyang ibang wish kundi ito.
Binuklat ni Elena ang papel sa ilalim ng dim light ng sasakyan. Doon, nakaguhit ang isang batang babae na nasa wheelchair at sa tabi niya ay isang babaeng may mahabang buhok. Umuulan sa drawing at sa ibaba, may nakasulat sa hindi maayos na sulat kamay. Inay, uwi ka na. Good girl na po ako. Napahagulgol si Elena. Ang sakit ay napalitan ng isang determinasyon na mas matigas pa sa bakal. Akala ng anak niya ay iniwan niya ito dahil naging bad girl ito. Akala niya kasalanan niya. Bulong ni Elena, ang luha ay tumutulo sa papel. Akala niya hindi ko na siya mahal. Tumingin siya kay Manang Loring. Ang mga mata ni Elena ay nag-iba. Wala na ang luha. Ang natira ay purong puot. Bukas, babalik ako. Sabi ni Elena, ang boses ay mababa at mapanganib. Manang, ibigay mo ito kay Sofia ng patago. Iniabot ni Elena ang isang mamahaling chocolate bar na binili niya sa Singapore. Ang paborito ni Sofia noon. Sabihin mo galing sa isang kaibigan, huwag mong sabihin galing sa akin. Hindi pa pwede. Kinabukasan, maagang dumating si Madam L sa mansyon para sa contract signing. Sadya niyang inagahan para mahuli sila sa akto. At hindi siya nagkamali. Pagpasok niya sa sala, naabutan niya ang eksenang nagpadilim ng kanyang paningin. Nasa wheelchair si Sofia, hawak ang chocolate bar na padala ni Elena. May bahid ng tsokolate sa gilid ng labi ng bata. Ang unang ngiti na nakita ni Elena sa mukha ng anak matapos ang 5 taon. Ngunit biglang dumating si Olivia. Nakita nito ang tsokolate. Saan galing yan? Sigaw ni Olivia. Hinablot niya ang tsokolate mula sa kamay ng bata at itinapon ito sa sahig. Nagnakaw ka na naman. Wala ka talagang kadala-dala. Bigay po. Bigay po ni Manang. Umiiyak na sagot ni Sofia. Pilit inaabot ang tsokolate sa sahig. Sinungaling! Itinaas ni Olivia ang kanyang kamay. Ang palad niya ay nakaamba na para dumapo sa pisngi ng walang kalaban-laban na bata. Pumikit si Sofia, sanay na sa sakit na darating. Inihanda niya ang sarili sa sampal, ngunit walang dumating na sakit. Dumilat si Sofia. Nakita niya ang isang kamay na balot ng mamahaling suit, mahigpit na nakahawak sa pulsuhan ni Olivia sa ere. Nakatayo sa likod ni Olivia si Madam L. Ang mukha nito ay hindi maipinta. Ang kanyang mga mata ay parang apoy na handang tumupok ng kahit ano. Subukan mong idapo ang marumi mong kamay sa batang ito. Bulong ni Madam L, ang boses ay nanginginig sa galit na hindi na kayang itago. At sisiguraduhin kong ito na ang huling beses na gagamitin mo yan. Natigilan si Olivia. Namutla siya sa higpit ng hawak ni Madam L. Sa sandaling iyon, ang hangin sa silid ay tila nahinto. Ang leon ay gising na at handa ng maningil. Binitawan ni Elena ang kamay ni Olivia nang marahan, tila ba diring-diri siya na nadikit ang balat niya rito. Ang katahimikan sa sala ay nabasag ng mabigat na paghinga ni Olivia na hinihimas ang kanyang namumulang pulsuhan. Ang gulat sa mukha nito ay napalitan ng hiya at galit. Ngunit bago pa man ito makasigaw, nagsalita na si Elena. My apologies, Mrs. Hamilton. Wika ni Elena. Inaayos ang kanyang manggas na parang walang nangyari. Ang boses niya ay bumalik sa pagiging kalmado at malamig na negosyante. Naniniwala kasi ako sa Feng Shui. Ang karahasan sa loob ng bahay, lalo na sa umaga, ay nagdadala ng malas sa pera. At dahil ilalaga ko ang milyon-milyong dolyar sa kumpanya niyo, ayokong masira ang swerte ko dahil lang sa init ng ulo mo. Napakurap si Olivia. Ang argumento tungkol sa pera ay mabilis na nagpalamig sa kanyang ulo. Pera ang lengguwahe na pinakaintindi niya. Of course, Madam L. Pilit ng ngiti ni Olivia. Bagamat matalim pa rin ang tingin kay Sofia na nakayuko sa wheelchair. Pasensya na. It's just, this child is impossible. Minsan,
Nakakaubos ng pasensya ang pagiging special niya. Tinignan ni Elena si Sofia. Gusto niyang sabihing hindi siya imposible, sadyang demonyo ka lang. Pero sa halip tumango siya at nilapitan ng kanyang bag na iniabot ng kanyang assistant. Para mawala ang bad vibes, sabi ni Elena. Inilalabas ang isang kulay kahel na kahon na may pamilyar na logo ng kalesa. I brought you something from Singapore, a peace offering, shall we say? Nanlaki ang mga mata ni Olivia. Hermes, ang tatak na sinasamba ng mga social climber na katulad niya. Halos hablutin niya ang kahon mula sa kamay ni Elena. Nang buksan niya ito, tumambad ang isang Birkin bag na gawa sa balat ng buhaya, simbolo ng karangyaan, at ironikong simbolo ng pagkatao ni Olivia. Oh my God! Tili ni Olivia. Nakalimutan na ang nangyari kanina. Madam L, you shouldn't have. Ang hirap makakuha ng ganito. Waitlist ito ng 2 taon. May mga koneksyon ako. Makahulugang sagot ni Elena. Bagay na bagay sa'yo. Exotic skin for an exotic beauty. Balat ng buhaya para sa isang buhaya, dugtong niya sa kanyang isip. Habang isinusukat ni Olivia ang bag sa harap ng salamin, lumapit si Elena kay Sofia. Mabilis at palihim niyang hinaplos ang buhok ng bata. Manang, tawag ni Elena nang hindi lumilingon. Agad na lumapit si Manang Loring. Ipasok niyo na ang bata sa kwarto. Mukhang pagod na siya. Habang itinutulak ni Manang ang wheelchair palayo, lumingon si Sofia. Ang mga mata ng bata ay nakatitig kay Elena, puno ng pasasalamat at pagtataka. Parang sinasabi nito, sino ka po ba talaga? Nang mawala na si Sofia sa paningin, bumaling muli si Elena kay Olivia. Ang madrasta ay abala na sa pag-aayos ng scarf sa bagong bag. Alam mo, Madam L, daldal ni Olivia, parang biglang naging best friends sila. You are a lifesaver, stress reliever ko talaga ang shopping. You know, mahirap maging ina-inahan, lalo na kung yung bata ay, well, alam mo na, damaged goods. Anak kasi sa labas ni Richard kaya siguro ganon. Mana sa nanay na baliw. Nagdilim ang paningin ni Elena. Ang kanyang kamao ay nakakuyom sa likod, bumao ng kuko sa palad. Damaged goods? Baliw? Is that so? Tanong ni Elena. Pinipilit na huwag manginig ang boses. Nasaan na ang tunay na ina? Patay na siguro. O nagpapabuntis sa iba. Tawa ni Olivia. Iniwan niya kami na baon sa utang. Buti na lang nandito ako para ayusin ang buhay ni Richard. Sa sandaling iyon, dumating si Richard mula sa kusina. May hawak na kape. Nakita niya si Olivia na masaya sa bagong bag at si Madamel na nakangiti. Nakahinga siya ng maluwag. Akala niya ay may giyera, yun pala ay nagkakaigihan na ang 2 babae. Mukhang nagkakasundo na kayo, bati ni Richard, na may halong pagmamalaki. Tinignan siya ni Elena. Dati, ang tingin niya kay Richard ay puno ng pagmamahal. Ngayon, para siyang tumitingin sa isang basahan na hindi man lang kayang ipagtanggol ang sariling dugo. Wala siya ng nararamdamang awa, wala ring galit. Pandidiri na lang ang natitira. Oo naman, Richard, sagot ni Elena. We understand each other perfectly. Business is business. Lumapit si Elena kay Olivia at may ikinabit na isang maliit na bag charm sa hawakan ng Hermes. Isang gintong palawit na mukhang mamahaling palamuti. Dagdag na swerte, bulong ni Elena. Thank you, Madam L. You are truly heaven-sent. Tuwang-tuwang sabi ni Olivia. Hindi alam ni Olivia na ang swerte na yon ay naglalaman ng isang high-tech listening device. Ang Trojan horse ay nakapasok na sa Troy. Kinagabihan, sa isang luxury hotel suite sa Makati, nakaupo si Elena sa harap ng kanyang laptop. Nakasuot siya ng headphones, hawak ang isang baso ng red wine. Ang tanawin ng city lights sa labas ay payapa. Ngunit sa kanyang tenga, dinig na dinig niya ang ingay ng kasamaan. Mula sa listening device na nasa bag ni Olivia, na ngayon ay nasa loob ng walk-in closet nito, naririnig niya ang kaluskos ng pagbibihis
at ang tunog ng pagdial sa telepono. "Hello, babe?" Boses ni Olivia. Malambing. Malandi. Iba sa boses na ginagamit niya kay Richard. Napangisi si Elena. "Huli ka?" "Oo, naniwala ang tanga," sabi ni Olivia sa kausap sa telepono. "Yung investor? Naku, uto-uto din. Binigyan pa ako ng Hermes bag. Mukhang mapapapirma natin siya ng tseke next week. Kapag nakuha na natin ang pera, itutuloy na natin ang plano." Katahimikan sa kabilang linya, siguro ay nagsasalita ang lalaki. Tumawa si Olivia, isang tawang nakakapangilabot. "Don't worry, si Richard, walang kaalam-alam yon. At yung pilay na bata, iiwan natin siya sa orphanage bago tayo lumipad pa Switzerland. Walang hahabol sa atin." Hinawakan ni Elena ang baso ng alak ng mahigpit hanggang sa muntik na itong mabasag. Ang mukha niya ay walang emosyon, pero ang mga mata niya ay lumuluha. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa anak niyang balak itapon na parang basura. "Sige, mangarap ka lang, Olivia," bulong ni Elena sa madilim na kwarto. "Dahil sa oras na lumipad ka, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo." Ininom niya ang alak sa isang lagok. Ang laro ay tapos na. Oras na para sa bitag. Kinabukasan, nagpa siya si Elena na magsuot ng isang bagay na hindi nakikita ng mata. Ngunit tumatagos diretso sa puso at alaala. Hindi ito alahas at hindi rin ito mamahaling damit. Ito ay isang pabango. Isang simpleng langis na gawa sa katas ng sampagita. Ang paboritong bulaklak ng dating Elena, ang amoy na laging sasalubong kay Richard tuwing uuwi ito, galing sa trabaho nung nagsisimula pa lang sila. Pagpasok niya sa conference room ng Hamilton Corp, dala niya ang amoy na ito. Ang hangin ay napuno ng matamis at pamilyar na halimuyak. Nakaupo si Richard sa kabisera, mukhang pagod at stress sa mga numero, habang si Olivia ay nasa tabi nito, abala sa pagsa-selfie para sa social media. Nang dumaan si Elena sa likuran ni Richard upang umupo, natigilan ng lalaki. Napahinto ito sa pagsusulat. Dahan-dahan itong lumingon, ang mga mata ay nanlalaki at tila naghahanap ng multo. Ang amoy na yon, iyon ang amoy ng tahanan. Iyon ang amoy ng pag-aaruga na matagal na niyang hindi nararamdaman. "Good morning, gentlemen. And Mrs. Hamilton," bati ni Elena. Ang boses ay puno ng kumpiyansa. Umupo siya at inilapag ang kanyang portfolio. Hindi makasagot si Richard agad. Nakatitig lang siya kay Elena. May kung anong kirot sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Si Madam L ay ibang-iba sa kanyang dating asawa. Sopistikada, mayaman, matapang. Pero bakit? Bakit parang nandoon si Elena sa silid na yon? "Richard?" tawag ni Olivia. Halatang irita sa pagkatulala ng asawa. Tinatanong ka ni Madam L. Nabalik sa wisyo si Richard. "Ah, yes. Sorry, I was just distracted." "May pamilyar kasi sa perfume mo, Madam L." Ngumiti si Elena ng tipid. "Talaga ba? Isa lang itong mumurahing langis na nabili ko sa bangketa ng Quiapo noong minsang bumisita ako. Gusto ko kasi ang amoy ng nostalgia. Ang amoy ng mga bagay na akala natin ay nawala na, pero nandyan pa pala." Napalunok si Richard. Ang mga salitang yon ay tumimos sa kanya. Nagsimula ang meeting. Tinalakay nila ang rebranding ng kumpanya. Iminungkahi ni Olivia na gawing moderno at high-end ang lahat. Tanggalin ang mga lumang empleyado at palitan ng mga bago at magaganda. "No," putol ni Elena. "Ang pundasyon ng negosyo ay tao, Mrs. Hamilton. Kapag tinanggal mo ang mga taong nagmahal sa kumpanya noong wala pa itong laman, tinatanggalan mo ng kaluluwa ang gusali. Ang kailangan natin ay malasakit, hindi porma." Natigilan si Richard. Iyon mismo ang laging sinasabi ng kanyang dating asawa. "Ang negosyo ay parang pamilya, Richard. Huwag mong iiwan ang mga taong naniwala sa'yo." I agree with Madam L.
Mahinang sabi ni Richard. Bumaling si Olivia sa asawa, nanlalaki ang mata sa gulat. What? Pero Richard, ang baduy ng idea na yan. We need to be global. Tama si Madam L. Olivia. Biglang taas ng boses ni Richard, bagay na ikinagulat ng lahat. Nawawala na tayo sa landas. Masyado na tayong nakatingin sa pera. Nakalimutan na natin ang tao. Tumahimik ang buong boardroom. Namula si Olivia sa hiya. Tinitigan niya si Elena ng masama. Pero si Elena ay kalmado lang na nagsusulat sa kanyang notebook. Tila walang pakialam sa gulo na kanyang sinimulan. Ang lamat sa pagitan ng mag-asawa ay nagsisimula ng lumalim. Matapos ang meeting, nagpaalam si Elena na dadaan muna sa mansyon para i-check ang site ng proposed renovation. Alam niyang wala doon si Olivia dahil didiretso ito sa spa para magpalamig ng ulo. Ito ang pagkakataon niya. Pagdating niya sa mansyon, dumiretso siya sa garden. Doon, sa ilalim ng init ng araw, nakita niya si Sofia, mag-isa. Ang wheelchair ng bata ay nakabalahaw sa putik dahil katatapos lang ng ulan kagabi. Pilit na iniikot ni Sofia ang gulong gamit ang kanyang maliliit na braso. Pero hindi ito umuusad. Kumirot ang puso ni Elena. Ang mga katulong ay nasa loob. Nagchichismisan habang ang anak niya ay pinapabayaan sa labas. Dahan-dahang lumapit si Elena. Ang tunog ng kanyang takong sa sementadong daanan ay nagpaangat ng tingin ni Sofia. "Need a hand, little one?" tanong ni Elena. Hindi sumagot si Sofia. Nakatitig lang ito sa kanya. Takot at pagkamangha ang nasa mukha. Lumuhod si Elena sa putikan. Hindi niya inalintana na madumihan ang kanyang white suit. Hinawakan niya ang gulong ng wheelchair at dahan-dahan itong inangat at tinulak palabas sa putik. Pagkatapos, kumuha siya ng panyo at pinunasan ng putik sa kamay ni Sofia. Habang ginagawa niya ito, nalanghap ni Sofia ang amoy ni Elena. Ang amoy ng sampagita. Nanlaki ang mga mata ng bata. Ang amoy na iyon. Iyon ang amoy ng unan niya noong baby pa siya. Iyon ang amoy ng yakap bago siya matulog. Amoy mama po kayo. Bulong ni Sofia, ang boses ay nanginginig. Natigilan si Elena. Gusto niyang yakapin ang anak at sabihing, "Ako ito, anak." Gusto niyang umiyak, pero may nakita siyang CCTV camera sa di kalayuan. Kailangan niyang magpigil. Hinawakan ni Elena ang pisngi ni Sofia. Mainit. Malambot. "Siguro, magkaibigan kami ng mama mo," sagot ni Elena. Pinipigil ang garalgal ng kanyang boses. "Sabi niya sa akin, may anak siyang napakabait at napakatapang. Ikaw ba yon?" Tumulo ang luha ni Sofia at tumango. "Opo, pero sabi ni Tita Olivia, bad girl daw ako. Kaya hindi na umuwi si Mama. Huwag kang maniwala sa kanya." Madiing bulong ni Elena. Tumitig diretso sa mata ng anak. Mahal na mahal ka ng mama mo at malapit na siyang umuwi. Pangako. Tumayo si Elena bago pa siya tuluyang bumigay. Naglakad siya palayo ng mabilis. Ang luha ay tumutulo na sa likod ng kanyang itim na salamin. Naiwan si Sofia sa garden, hawak ang panyo na ibinigay ni Madam L. Yakap-yakap niya ito at inaamoy. Ilang oras ang lumipas, umuwi si Richard ng maaga. Masama ang pakiramdam niya matapos ang sagutan sa opisina. Gusto niyang makita ang anak niya. Gusto niyang bumawi. Ang amoy ng sampagita kanina ay gumising sa kanyang konsensya. Pagpasok niya sa pinto, narinig niya ang sigaw ni Olivia. Sinabi ng, "Huwag kang magkakalat dito eh." Dali-daling tumakbo si Richard papunta sa sala. Doon, nakita niya ang isang eksena na nagpatigil ng kanyang mundo. Nasa sahig si Sofia, nakataob ang wheelchair. Hawak ni Olivia ang braso ng bata at pilit itong hinihila patayo, habang si Sofia ay umiiyak at yakap-yakap ang isang panyo. Ang panyong ibinigay ni Elena. "Akin na yan! Saan galing ang basahan na yan?" Sigaw ni Olivia. Pilit na inaagaw ang panyo.
Huwag po. Bigay po ito ni Madam L. Amoy mama ito. Iyak ni Sofia. Sa narinig na salitang mama, lalong nagalit si Olivia. Wala kang ina. Patay na ang ina mo. At ang Madam L na yon, huwag kang umasa na kakampi mo siya. Akmang sasampalin ni Olivia ang bata nang dumagundong ang boses ni Richard. Olivia! Napalingon si Olivia. Gulat at takot ang rumihistro sa mukha. Nakatayo si Richard sa may pinto. Nanginginig ang mga kamay. Hindi sa takot, kundi sa galit. Nakita niya. Sa wakas ay nakita niya ang halimaw na pinakasalan niya. Anong ginagawa mo sa anak ko? Tanong ni Richard. Ang boses ay mababa, pero puno ng panganib. Bumitaw si Olivia kay Sofia at sa unang pagkakataon, nakita ni Richard ang mga pasa sa braso ng kanyang anak na matagal nang itinatago ng mahahabang manggas. Ang tabing ay nahulog na at ang anino ng kahapon ay nagbalik para maningil. Ang galit sa mga mata ni Richard ay parang apoy na handang tumupok sa buong mansyon. Ngunit si Olivia ay isang ahas na sanay magpalit ng balat. Sa isang iglap, ang mabangis na ekspresyon nito ay napalitan ng pag-iyak. Binitawan niya si Sofia at bumagsak sa sahig, humahagulgol na parang siya ang biktima. Richard, patawarin mo ako. Hikbi niya. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pagod na ako. Buong araw akong nag-aalaga sa kanya. Tinitiis ang pagiging suwail niya. Pero ni minsan hindi mo ako tinanong kung okay lang ba ako. Nakita mo lang ang isang pagkakamali. Hinusgahan mo na ako agad. Natigilan si Richard. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng pagkalito. Sanay siyang makita si Olivia na malakas at palaban. Hindi ganito nawasak at umiiyak. Yung mga pasa na yan, patuloy ni Olivia. Tinuturo ang braso ni Sofia. Hindi galing sa akin yan, Richard. Nadudulas siya palagi sa banyo. Tinatayo ko lang siya. At ang panyong yan, inagaw niya sa akin. Regalo pa man din sa akin yan ni Madam L. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang sitwasyon ko. Lumapit si Richard kay Olivia. Ang plano niyang sumigaw at magalit ay nawala. Sa halip lumuhod siya at hinawakan ang balikat nito. Olivia, tumahan ka na. Mula sa sahig, tinitignan ni Sofia ang eksena. Nakita niya kung paano, sa isang iglap lang, ay muling nakuha ni Olivia ang loob ng kanyang ama. Ang maliit na pag-asa na namuo sa puso niya kanina ay unti-unting namatay. Walang nagbago, walang maniniwala sa akin. Tinulungan ni Richard na tumayo si Olivia at inalalayan ito papunta sa sofa. Naiwan si Sofia sa sahig, nakalimutan, invisible. Ngunit sa puso ni Richard, kahit pinili niyang paniwalaan ang kanyang asawa, may isang lamat na nabuo. Isang lamat ng pagdududa na hindi na kailanman maghihilom. Kinabukasan sa opisina, habang pilit na binabaliwala ni Richard ang imahe ng pasa sa braso ng kanyang anak, tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Mr. Hamilton, si Madam L ito. Agad na umayos ng upo si Richard. Madam L, good morning. I-cancel mo lahat ng meeting mo. Utos ni Elena. Ang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. I'm calling for an emergency financial audit. Gusto kong makita ang lahat ng libro ng kumpanya nyo sa nakaraang 5 taon. Ngayon din. Nanlamig si Richard. Audit? Pero bakit? Maayos naman ang lahat. Huwag mo akong tanungin. Gawin mo na lang, sagot ni Elena. At pagkatapos ay isang tunog na lamang ng pagbaba ng telepono ang narinig niya. Nagpanik si Richard. Alam niyang may mga discrepancy sa libro dahil sa walang habas na paggastos ni Olivia. Mabilis niyang tinawagan ang asawa. Olivia, nasan ka? Nasa mall, why? Sagot ni Olivia na halatang naiinis. Umuwi ka. Nagpatawag ng emergency audit si Madam L. Kailangan nating ayusin ang mga resibo. Bilis! Sa kabilang linya, narinig ni Richard ang pagbagsak ng isang paper bag.
Narinig niya ang pagmumura ni Olivia. Alam nilang pareho. Kapag nag-audit, lalabas ang lahat ng ninakaw nila. Lalabas ang perang dapat sana ay para sa pagpapagamot ni Sofia. Umuwi si Olivia na parang bagyong dumaan. Nagkulong siya sa opisina ni Richard, naghahalongkat ng mga dokumento. Dito niya nahanap ang isang bagay na matagal na niyang target, ang titulo ng isang maliit na bahay sa Tagaytay. Ang bahay na yon ay ang tanging pamana ng lola ni Sofia sa panig ng ina. Nakapangalan ito kay Sofia, ngunit si Richard ang legal guardian. Kailangan niyang mailipat ang pangalan sa kanya bago pa man may makaalam. Kinagabihan, habang wala si Richard, pumasok si Olivia sa kwarto ni Sofia. Dala niya ang isang folder at isang ballpen. Nakahiga na ang bata, yakap ang isang luma at punit-punit na pusa na gawa sa tela, ang tanging laruan na natira mula sa kanyang ina. Gising! Malamig na utos ni Olivia. Nagising si Sofia. Takot na takot. Pirmahan mo ito, sabi ni Olivia. Inilapag ang deed of sale sa kama. Umiling si Sofia. Ayoko po, sabi ni Mama. Huwag daw po ako pipirma ng kahit ano. Nagdilim ang mukha ni Olivia. Hinablot niya ang pusang tela mula sa yakap ni Sofia. Si Muning, sabi ni Olivia. Tinitignan ang laruan na may pandidiri. Ang baho, ang luma, parang yung original na may-ari. Huwag po. Ibalik niyo po si Muning. Iyak ni Sofia. Pipirma ka o susunugin ko ito sa harap mo, banta ni Olivia. Nanginginig ang buong katawan ni Sofia. Si Muning na lang ang alaala niya sa kanyang ina. Nang makitang nag-aalangan pa rin ang bata, ngumisi si Olivia. Sige, para mas masaya, tatawagin ko si Manang Luring. Siya ang pagsisindihin ko ng posporo. Pag hindi ka pumirma, tanggal siya sa trabaho bukas na bukas din. Walang nagawa si Sofia. Umiiyak niyang inabot ang ballpen. Hindi! Isang boses ang pumigil sa lahat. Nakatayo sa pintuan si Manang Loring. Ang dibdib ay umaalon sa galit at tapang. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, tinitigan niya si Olivia ng diretso sa mata, walang bahid ng takot. Huwag mong sasaktan ng bata, Olivia. At sino ka para utusan ako? Sigaw ni Olivia. Alila lang kita. Humarang si Manang Loring sa pagitan ni Olivia at Sofia. Idinipa ang kanyang mga payat ngunit matatag na braso. Kahit alila lang ako, may konsensya ako. Matigas na sabi ni Manang. Hindi ko hahayaan na sirain mo ang buhay ng batang ito. Kung gusto mong kunin ang bahay na yan, dumaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko. Natawa si Olivia. Isang tawang nakakakilabot. Talaga ba, matanda? Akala mo kaya mo ako? Bumunot si Olivia ng isang maliit na kutsilyo mula sa fruit basket na nasa mesa sa tabi. Isang kutsilyong ginagamit sa pagbabalat ng mansanas, ngunit sa kamay niya, ito ay naging sandata. Kung yan ang gusto mo, bulong ni Olivia, dahan-dahang lumalapit kay Sofia na napasigaw sa takot. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Akmang susugurin ni Olivia si Manang nang biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto. Ang tunog ay parang kulog na yumanig sa buong silid. Hindi pulis, hindi si Richard. Nakatayo sa pintuan si Madam L. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, parang maskarang yari sa yelo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na parang impyerno. Ang silid ay biglang napuno ng isang mabigat na katahimikan, mas malamig pa sa hangin sa labas. Nakatayo si Elena sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang tinitignan si Olivia na may hawak na kutsilyo. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagpanik. Ang kanyang presensya ay sapat upang magpatindig balahibo kay Olivia. Nabitiwan ni Olivia ang kutsilyo. Gumulong ito sa sahig at tumama sa gulong ng wheelchair ni Sofia na ngayoy umiiyak ng tahimik. Ang nakagugulat na presensya ni Madam L ay mas nakakatakot pa sa galit ni Richard. Madam L,
Bulalas ni Olivia, pilit na ngumingiti. Anong ginagawa niyo rito? May nakalimutan ba kayo? Hindi sumagot si Elena. Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay parang bumibilang sa nalalabing oras ni Olivia. Lumampas siya kay Olivia, hindi man lang ito tinignan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Sofia na ngayoy nanginginig sa takot. Yakap-yakap ang basang-pusang tela. Narinig ko ang ingay. Kalmadong wika ni Elena, ngunit ang kanyang boses ay tila yelo. Nakalimutan ko kasi ang aking bracelet sa lamesa sa ibaba at sinabi ng driver ko na may ilaw pa rito sa taas. May problema ba, Mrs. Hamilton? Hindi makasagot si Olivia. Ang kanyang utak ay pilit na nag-iisip ng palusot. Lumuhod si Elena sa harap ni Sofia. Hindi niya pinansin ang putik sa kanyang tuhod. Hinawakan niya ang pisngi ng kanyang anak. Mainit. Nanginginig. Okay ka lang, little one? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay naging malambing, puno ng pag-aalala. Isang boses na hindi pa naririnig ni Olivia mula kay Madam L. Umiling si Sofia, ang luha ay patuloy na umaagos. Naramdaman ni Elena ang mga pasa sa braso ng anak nang hawakan niya ito. Ang sakit ay umakyat mula sa kanyang dibdib, dumiretso sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang saktan si Olivia. Pero hindi pwede. Kailangan niya itong gawin ng mas masakit. Dahan-dahang binuhat ni Elena si Sofia mula sa wheelchair. Ang bata ay magaan, parang balahibo, at nanginginig sa takot. Isinandal niya ang ulo ni Sofia sa kanyang balikat, at sa sandaling iyon, ang buong mundo ay huminto. Ang amoy ng sampagita, ang init ng balat ng ina. Iyon ang paraiso ni Sofia. Naramdaman ni Sofia ang yakap. Totoo. Hindi panaginip. Si mama niya, ang kanyang mama. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Sofia na ligtas siya. Naramdaman niya ang init ng pagmamahal na akala niya ay nawala na. Ang mahinang hikbi niya ay naging isang tahimik na pag-iyak ng kaluwagan. Niyakap ni Elena ang kanyang anak ng mahigpit. Walang salitang binitawan, ngunit ang bawat tibok ng kanilang puso ay nagsasabi ng, "Mahal kita." Dumating si Richard sa eksena. Nakita niya ang isang madamel na may yakap na Sofia, ang kanyang mamahaling suit ay may bahid na ng putik at dumi. Nakita niya ang mga pasa sa braso ng kanyang anak na hindi na natatakpan at nakita niya ang kutsilyo sa sahig. Anong nangyayari dito? Tanong ni Richard. Ang boses ay nanginginig sa gulat. Kumalas si Elena kay Sofia. Inilapag ang bata sa kama nang dahan-dahan, ngunit nanatiling nakaharang ang kanyang katawan sa pagitan ni Sofia at Olivia. Nangyari ang hindi ko inasahan, Mr. Hamilton, sagot ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanunuot kay Richard. Ang akala kong professional na business partner, may problema pala sa bahay. Sa tingin ko, hindi na ako magtitiwala sa isang kumpanyang may ganitong klaseng management. Namutla si Richard. Hindi, Madam L. Please, huwag niyo kaming iwan. Pagtutulungan namin ito ni Olivia. Tumawa si Elena, isang maikling tawa na puno ng pait. Pagtutulungan? Mr. Hamilton, sa tingin ko, kailangan mo munang pumili ang kumpanya mo o ang asawa mo. Nabalik si Olivia sa kanyang ulirat. Richard, huwag kang maniwala sa kanya. Sinisiraan lang tayo niyan. Gusto niya tayong pabagsakin. Hinarap ni Elena si Olivia. Ang kanyang mga mata ay lumalim, puno ng matinding galit. Kung gusto kong pabagsakin kayo, matagal ko nang ginawa. Pero ngayon, binibigyan kita ng huling pagkakataon, Richard. Richard, hindi! Sigaw ni Olivia, sabay hila sa braso ng asawa. Piliin mo ako. Ang pera na yan, kaya nating kitain ulit. Tinitigan ni Elena si Richard. Ang kanyang mga mata ay nagpapahayag ng isang huling tahimik na ultimatum. Ang buong hinaharap ng mga Hamilton ay nakasalalay sa isang desisyon
na dapat niyang gawin ngayon. Kailangan mong gawin ang desisyon na hindi mo nagawa. 5 taon na ang nakakaraan, bulong ni Elena. Tanging si Richard at ang kanyang anak ang nakarinig. Alin ang mas mahalaga? Ang porma o ang pamilya? Naiwan si Richard sa hallway. Ang utak niya ay naguguluhan. Sa isang panig, si Olivia, ang asawa niya, ang babaeng pinakasalan niya. Sa kabilang panig, si Madam L, ang tila multo ng nakaraan na may hawak sa kapalaran ng kanyang kumpanya at mukhang mas may malasakit pa sa kanyang anak kaysa sa kanya. Pumasok si Richard sa kanyang opisina. Habang naglalakad siya, nakita niya ang kanyang laptop na nakabukas. May nakalagay doon na isang lumang folder ng mga litrato. Puno ito ng mga litrato ni Elena nung bata pa si Sofia. Elena na laging nakangiti. Elena na laging yakap si Sofia. Bigla siyang napahinto. May nakita siya ng isang maliit na bagay sa ibabaw ng kanyang mesa. Isang gintong brooch na hugis sampagwita. Ang parehong brooch na nakita niya kay Madam L kanina. Kinuha niya ito. Sa ilalim ng brooch, may nakasulat sa kahoy ng mesa. Hindi niya ito napansin dati. Isang maliit na ukit. Halos hindi makita. Ang mga titik ay SOPHIA. At sa ilalim nito, ang petsa ng kapanganakan ng kanyang anak. Nanlaki ang mga mata ni Richard. Iyon ang bracelet na regalo niya kay Elena noong pinanganak si Sofia. Naubos iyon noong giyera niya kay Olivia. Akala niya'y nawala na. Pero ang bracelet ay nakaukit sa mesa. At ang brooch na sampagita, iyon ang brooch na niregalo niya kay Elena sa kanilang first anniversary. Paano napunta yon kay Madam L? Tinitigan ni Richard ang brooch. Ito ay hindi lamang isang palamuti. Ito ay isang paalala. Isang paalala ng kanyang dating asawa. Isang paalala ng babaeng minsan niyang pinaniwalaan na iniwan siya. Ang kaba sa dibdib ni Richard ay hindi na pagdududa. Ito ay takot. Isang matinding takot na dumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi lang siya nag-iisip na si Madam L ay pamilyar. Hindi lang siya nag-iisip na ang amoy ay pamilyar. Nakaramdam siya ng isang malaking yelo na tumusok sa kanyang puso. Elena. Ang mansyon ng mga Hamilton ay napuno ng ingay at ilaw. Tila isang kumikinang nahiya sa gitna ng kadiliman. Grand Fiesta ang tawag ni Olivia sa kaganapang ito. Isang charity ball para sa mga batang may kapansanan na ang tunay na layunin ay linisin ang kanyang imahe at ipakita ang kanyang bagong yaman sa high society ng Manila. Naroon ang lahat ng malalaking pangalan, mga politiko, socialites, negosyante. Ang lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamamahaling kasuotan, umiinom ng mamahaling alak, at nagkukunwari na may pakialam sa mga charity causes. Ni Olivia, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nakaupo si Sofia sa isang bagong wheelchair. Suot ang isang puting gown na pinilit ipasuot sa kanya ni Olivia. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at may bahagyang makeup sa kanyang mukha. Malungkot ang kanyang mga mata. Tila isang manika na inilagay lang doon upang pagandahin ang eksena. "Ngiti, Sofia! Bilisan mo, may photographer!" Pulong ni Olivia. Sabay kurap ng kanyang mata upang magpanggap na malambing. "Gusto kong makita ng lahat kung gaano ka ka-happy na narito ka." Pilit nang ngumiti si Sofia. Niyakap niya ang kanyang pusang tela na nakatago sa ilalim ng kanyang gown. Hinahanap niya ang amoy ng sampagita, ang amoy na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. "Richard, darling!" Tili ni Olivia nang makita ang asawa. "Nasaan ka na? Start na tayo ng program. Kailangan kong mag-speech." Hindi mapakali si Richard. Ang kanyang isip ay gulong-gulo pa rin sa mga natuklasan niya. Ang brooch, ang ukit sa mesa, ang amoy ni Madam L, ang mga pasa ni Sofia. Ang lahat ng ito ay bumubuo ng isang malaking palaisipan na unti-unting lumilinaw sa kanyang isipan.
At ang katotohanan ay nakakatakot. Tinitignan niya si Olivia, ang babaeng pinakasalan niya, at nakita niya ang isang estranghera. Ang ngiti nito ay peke, ang tawa nito ay walang laman. Nandito na ako. Mahinang sagot ni Richard, ang kanyang mga mata ay blanco. Otto. Biglang nagbago ang musika. Isang dramatic at eleganteng melodiya ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang lahat ng tingin ay napalingon sa grand staircase. Bumaba si Elena. Hindi siya nakasuot ng business suit. Suot niya ang isang eleganteng itim na gown na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Ang kanyang buhok ay nakatirintas ng maayos at ang kanyang leeg ay pinalamutian ng isang simpleng perlas. Wala siyang nakakasilaw na alahas, ngunit ang kanyang presensya ay mas matingkad pa sa lahat ng diamante sa silid na yon. Siya ay naglalakad na parang isang tunay na reyna na bumalik sa kanyang kaharian. Ang bawat hakbang ay may kapangyarihan at pagtitiwala. Napatigil ang lahat. Namangha si Richard, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ito ang Elena na minahal niya noong una. Maganda, malakas, may sariling ningning. Ngunit mas matapang na ngayon, mas matikas at mas misteryoso. Ang kanyang puso ay kumirot, puno ng pagsisisi. Si Olivia naman, napanganga sa gulat. Ang atensyon ay nawala sa kanya. Sa kabila ng kanyang Hermes bag at mamahaling gown, si Elena ang sentro ng atensyon. Ang mukha nito ay namutla sa inggit at galit. Diretso ang lakad ni Elena sa gitna ng silid. Nang dumaan siya sa tabi ni Sofia, ngumiti siya ng tipid. Sa ngiting iyon, nakita ni Sofia ang kanyang mama. Ang kanyang mga mata ay nanlabo sa luha at sa unang pagkakataon, hindi na siya natakot sa mga ilaw at kamera. Nagbalik ang kanyang pag-asa. Madam Elle! Bati ni Olivia. Pilit na inilalapit ang kanyang sarili kay Elena. Napakaganda mo ngayong gabi. Akala ko ay hindi ka na darating. Hindi pwedeng mawala ako sa party na ito, Mrs. Hamilton. Sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay tila musika. Ngunit may nakatagong lamig. Ito ang pinakahihintay ko. Sa likod ng mga kurtina, nagmamadali si Manang Loring. Nakasuot siya ng uniform ng waiter, may hawak na tray ng wine glasses. Ngunit sa ilalim ng tray, may nakasiksik na isang USB drive. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa dibdib sa kaba. Hindi ito ordinaryong USB. Ito ang susi sa paglaya ni Sofia. Ang kanyang mata ay nakatitig sa control room ng event kung saan naroon ang malaking LED screen na magpapakita ng presentation ni Olivia. Kailangan niyang makapunta roon. Kailangan niyang magawa ang huling bahagi ng plano. Sa kabilang banda, si Gino, ang dating driver at kasalukuyang lover ni Olivia, ay nakasuot din ng uniform ng waiter. Abot-abot ang kanyang kaba habang naghahalo sa mga bisita. Utos sa kanya ni Olivia na maging lookout at tiyakin na walang makakakita sa kanilang pagtakas mamaya. Hindi niya alam na siya rin ay bahagi ng mas malaking bitag. Nagmarcha si Olivia sa entablado. Kinuha ang mikropono. Ang lahat ay nakatitig sa kanya, handang makinig sa kanyang mga kasinungalingan. Good evening, everyone. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa aming Grand Charity Ball. Simula ni Olivia, ang boses ay matinis at puno ng pagyayabang. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang pag-asa para sa mga batang tulad ni Sofia. Biglang nag-flicker ang malaking LED screen sa likod ni Olivia. Nagulat ang lahat. Oh, ops! Tawa ni Olivia. Pilit itong pinapagaan. Mukhang nagloloko ang projector. Pasensya na. Technical difficulties. Ngunit hindi nag-iba ang projector. Ang mga ilaw sa buong silid ay biglang namatay. At ang tanging liwanag na natira ay ang mula sa LED screen. At pagkatapos, isang video ang lumabas. Isang video na may grainy quality. Kuha mula sa isang nakatagong kamera. Ang lahat ng tao sa party ay nakahinga ng malalim. Sa screen, nakita nila si Olivia.
Hindi ang Olivia na nakangiti sa entablado, kundi ang Olivia na may galit sa mukha habang kinukurot ang braso ng isang payat na batang babae na nasa wheelchair. Nakita nila si Sofia. Umiiyak. Ang boses ni Olivia ay umaling-awngaw sa buong mansyon, hindi na ang boses ng isang reyna, kundi ng isang halimaw. Wala kang silbi, patay na ang nanay mo, kaya huwag kang umasa na may magmamahal pa sa'yo. Isa kang pabigat. Napahinto ang lahat. Nabitiwan ng mga bisita ang kanilang wine glasses. Nabasag ang ilang baso sa sahig, ngunit walang nakapansin. Lahat ay nakatitig sa screen, gulat at galit. Si Olivia, sa entablado ay namutla. Nawala ang kanyang ngiti. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang kanyang buong pagkatao ay naging bato. Sa gilid ng stage, nakatayo si Elena. Ang kanyang mga mata ay nanunuot kay Olivia. Ang labi niya ay dahan-dahang gumalaw. "Gusto mo ng drama, Olivia?" Bulong ni Elena. "Sapat lang para marinig ng hangin. Heto ang drama na hinahanap mo." Ang mansyon, na kanina ay puno ng tawanan at pagdiriwang, ay naging isang sementeryo ng katahimikan. Ang bawat pares ng mata ay nakatitig sa malaking LED screen, kung saan paulit-ulit na ipinapakita ang mukha ni Olivia na puno ng galit, habang walang awang sinasaktan ang walang kalaban-laban na si Sofia. Ang bawat kurap, bawat haplos, bawat masakit na salita ay narinig ng lahat. Ang audio, nakuha mula sa listening device na nasa bag ni Olivia, ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong silid. "Wala kang silbi, patay na ang nanay mo, kaya huwag kang umasa na may magmamahal pa sa'yo. Isa kang pabigat." Nabasag ang spell ng katahimikan nang magsimulang magbulungan ang mga bisita. Mula sa bulong ay naging hiyawan ng galit. "Hayop, walang puso. Hindi ito pwedeng mangyari." Nasa entablado pa rin si Olivia, putlang-putla. Tila isang estatwa ng gulat. Ang kanyang mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Pilit niyang hinahablot ang mikropono, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Hindi! Fake news yan! Edited!" Sigaw ni Olivia, ang boses ay garalgal at desperado. "May gustong sumira sa akin. Richard, gawin mo ang isang bagay." Ngunit si Richard ay nakatayo lamang sa gilid, tila isang anino. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng katanungan, ang lahat ng pagsisisi ay bumalik ng sabay-sabay. Ito na. Ito ang katotohanan. Ang halimaw na pinakasalan niya ay matagal nang naninirahan sa kanyang bahay, sinasaktan ng sarili niyang anak habang siya ay bulag. Hindi niya kailangan tingnan ang video para maniwala. Ang mga pasa ni Sofia, ang amoy ni Elena, ang brooch, ang lahat ng ito ay bumuo na ng isang malaking larawan sa kanyang isipan. Dahan-dahang lumapit si Elena sa entablado. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, puno ng kapangyarihan. Kinuha niya ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Olivia. "Tama si Mrs. Hamilton." Simula ni Elena, ang kanyang boses ay malakas, malinaw, at umaaling-awngaw sa buong mansyon. "May gustong sumira sa kanya, at ako yun." Napahinto ang lahat. Nagkagulo ang mga tao, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. "Madam L!" Bulalas ni Olivia. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at takot. "Anong sinasabi mo?" Tinitigan ni Elena si Olivia. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang itim na wig na naglalantad sa kanyang mahaba at itim na buhok na may kulay tsokolate. Ang buhok na pamilyar kay Richard. Pagkatapos, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang colored contact lens at lumabas ang kanyang tunay na kulay ng mata. Maitim, matalim, ngunit may bakas ng matinding sakit na matagal nang inilihim. "Kamusta, Olivia?" Tanong ni Elena. Ang boses ay puno ng mapait na pananagumpay. "Naalala mo ba ako? O sadyang binura mo na ako sa iyong alaala? Kasama ang lahat ng kabutihan na ginawa ko sa'yo?"
Elena? Bulong ni Olivia. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot. Tila nakakita siya ng multo. Ang kanyang buong pagkatao ay gumuho. Maging si Richard, napahinto ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa babaeng nakatayo sa entablado, ang kanyang unang asawa, ang ina ng kanyang anak, na akala niya ay matagal nang nawala. Ang sakit ng pagsisisi ay sumampal sa kanya ng napakalakas. Oo, Elena, ang babaeng itinapon mo sa kalsada, kasama ang kanyang duguan na anak. Patuloy ni Elena, ang kanyang boses ay lumalakas. Ang babaeng pinaniwalaan mong baliw, ang babaeng pinagkaitan mo ng dignidad at karapatan. Humarap si Elena sa mga bisita. 5 taon na ang nakalipas. Itinapon ako ng mag-asawang Hamilton sa impyerno. Ngayon, nagbalik ako para ibalik sa kanila ang impyerno na yon ng doble. Sa sandaling iyon, ang musika ay biglang nagbago. Mula sa romantic melody, ito ay naging isang makapangyarihang instrumental na nagpapakita ng lakas at pananagumpay. Isang tugtog na tanging si Elena lang ang nakakarinig. Hindi lang ako nagbalik para sa hustisya, kundi para sa aking anak. Patuloy ni Elena, ang kanyang tingin ay bumaling kay Sofia na nakatitig sa kanya mula sa kanyang wheelchair. Dahan-dahang bumaba si Elena mula sa entablado. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, ngunit puno ng pagmamahal. Direkta siyang lumapit kay Sofia. Nakita ni Sofia ang kanyang mama. Hindi na siya nag-aalala sa mga mata ng tao. Hindi na siya natakot sa mga boses. Ang kanyang mama, buhay, bumalik. Sinubukan ni Sofia na bumangon mula sa wheelchair, ang kanyang mga binti ay pilit na gumagalaw. Ang mga bisita ay nagulat sa kanilang nakita. Mama! Bulalas ni Sofia. Ang kanyang boses ay malinaw, puno ng pag-asa. Dahan-dahang yumuko si Elena. Ibinuka niya ang kanyang mga braso. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Ang luha ay tumulo mula sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, hindi na si Madam L ang nakayakap kay Sofia, kundi ang Elena na isang ina. Anak ko, Mama is here. Nandito na si Mama. Bulong ni Elena. Ang boses ay puno ng pagmamahal na matagal nang inilihim. Ang init ng kanyang yakap ay bumalot kay Sofia, nagpapawi sa lahat ng sakit at takot. Sa gitna ng emosyonal na tagpo, bumukas ang mga pinto ng mansyon. Pumasok ang mga pulis, dala ang warrant of arrest. Hindi na nakakilos si Olivia. Ang kanyang muka ay puno ng matinding galit at pagkabigla. Richard, tumulong ka. Richard! Sigaw ni Olivia habang inaalalayan siya ng mga pulis. Ngunit si Richard ay nakatitig lamang kay Elena at Sofia. Ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi at sakit. Naglakad siya papalapit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Elena, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Bulong ni Richard. Tumingin si Elena kay Richard. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Hindi siya nagsalita. Ang tingin niya ay sapat na. Isang tingin na nagsasabing, huli na ang lahat. Habang inilalabas si Olivia sa mansyon, huling sumigaw ito. Elena, wala kang kwenta. Patay ka na. Hindi ka dapat bumalik. Niyakap ni Elena ang kanyang anak ng mas mahigpit. Buhay na buhay ako, Olivia. At sisiguraduhin kong sa kulungan ka mamamatay. Ang mansyon ng mga Hamilton ay tahimik muli, maliban sa mga bulong ng mga bisita at ang pag-iyak ni Richard. Ngunit sa sulok, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nakatayo si Manang Loring, nakangiti habang tinititigan ang kanyang Senyora Elena na yakap-yakap ang kanyang alaga. Ang katarungan ay nananaig. Ang malaking conference room ng Hamilton Corp ay tahimik. Tanging ang tunog ng ballpen na sumusulat sa papel ang naririnig. Sa gitna ng mahabang mesa, nakaupo si Elena. Hindi na nakasuot ng pang Madam L.
kundi ng isang simpleng itim na dress, ngunit ang kanyang presensya ay mas malakas pa sa dati. Sa kanyang tabi ay ang kanyang abogadong si Attorney Ramirez na nakangiti ng may pagtatagumpay. Sa kabilang panig, nakaupo si Richard. Ang kanyang mukha ay gusot-gusot na, ang kanyang mata ay maga mula sa kakaiyak. Sa kanyang tabi ay isang desperadong Olivia, na ngayon ay balot ng isang simpleng damit preso, ngunit ang kanyang dila ay matulis pa rin. Hawak siya ng 2 pulis. Sa pagkakataong ito, ibibigay ko na ang aking formal na pahayag, Attorney Ramirez. Simula ni Olivia, tumitig kay Richard ng may galit. Hindi lang ako ang may alam sa mga anomalya sa kumpanya. Kasabwat ko si Richard Hamilton. Alam niya ang lahat ng paglustay ng pondo. Siya pa nga ang nagsabi sa akin na ayusin ko ang mga libro. Nagulat si Richard. Anong sinasabi mo, Olivia? Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka, Olivia. Sigaw ni Richard. Pilit na kumakawala sa hawak ng mga pulis. Ngumisi si Olivia. Oh really, Richard? Naalala mo ba yung 10 milyong withdrawal para sa marketing campaign na hindi naman naganap? Sino ang nag-approve nun? Ikaw. At yung pera sa trust fund ni Sofia? Alam mo na kulang, pero wala kang ginawa. Sinabihan mo pa ako na hayaan na lang, para sa ating dalawa naman ito. Biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Richard. Hindi niya inakala na kayang ipagkanulo siya ni Olivia ng ganito. Maraming beses niya itong sinaaway sa sobrang paggastos, pero binabaliwala lang siya. Oo, alam niyang may maling ginagawa si Olivia, pero ang akala niya ay simpleng paglustay lang ito. Hindi umabot sa ganito. At ang tungkol sa trust fund ni Sofia, kinailangan niya lang ng pera noon para sa isang biglaang pagkalugi sa stocks at nangako siyang babayaran din agad. Napakababaw ng motibo mo, Olivia. Kalmadong wika ni Elena. Sinara ang kanyang folder. Ang lahat ng epekto mo ay may nakatagong motibo, pero ang sa akin, pagmamahal sa anak. Tumayo si Elena at tumingin kay Richard. Mr. Hamilton, alam ko ang lahat ng ginawa mo, ang pagiging bulag mo, ang pagiging bingi mo, ang pagiging mahina mo. Ang kumpanyang ito ay ipinundar ng aking ama. Ibinigay niya sa iyo dahil pinagkakatiwalaan ka niya. Pero sinira mo ang tiwalang iyon. Inilapag ni Attorney Ramirez ang isang makapal na folder sa harap ni Richard. Mr. Hamilton, meron po kaming mga ebidensya ng inyong gross negligence bilang CEO. Ang pagpirma ninyo sa mga blankong dokumento para sa Madam L ay ang huling pako sa inyong kabaong. Sa ilalim ng Section 10 ng Company Code, ang pagiging undesirable na miyembro ng board ay sapat na dahilan para alisin ang inyong posisyon at lahat ng inyong shares. Bilang majority shareholder na ngayon, si Miss Elena Perez ang may buong karapatan sa Hamilton Group. Namutla si Richard. Ang lahat ng kanyang ipinundar, ang lahat ng kanyang pinangarap ay nawala sa isang iglap. Ang kumpanya, ang pamilya, ang lahat. Hindi ito totoo. Bulong ni Richard. Ang kanyang boses ay garalgal. Totoo ito, Richard. Malamig na sabi ni Elena. At ngayon, magbayad ka sa lahat ng kasalanan mo, sa akin at sa anak natin. Pagkatapos ng meeting, dinala si Olivia sa presinto. Si Richard naman, nawala na sa kanya ang lahat. Hindi na siya CEO, hindi na siya may-ari ng Hamilton Group. Ang kanyang mundo ay gumuho. Nasa opisina si Elena, tinititigan ng skyline ng Makati. Sa wakas, naibalik na niya ang kumpanya ng kanyang ama. Sa wakas, naibigay na niya ang hustisya. Ngunit ang tagumpay na ito ay walang kapantay sa kaligayahan na dala ng pagiging muli ng isang ina. Pumasok si Manang Loring, may dalang kape para kay Elena. Senyora Elena, salamat po sa lahat. Wika ni Manang. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ngumiti si Elena. Manang,
Ikaw ang dapat kong pasalamatan. Ikaw ang nagbantay sa anak ko. Ikaw ang nanatiling tapat sa akin. Kinuha ni Elena ang isang tseke mula sa kanyang drawer at inabot ito kay Manang. Ito ang sweldo mo sa 5 taon, plus bonus. At ito, isang titulo ng lupa. Sa Tagaytay, isang maliit na bahay. Para sa'yo. Naiyak si Manang Loring. Senyora, sobra-sobra naman po ito. Hindi ito sobra, Manang, sagot ni Elena. Bayad ito sa utang na loob na hindi ko kailanman mababayaran. Ang iyong katapatan, mas mahalaga pa sa lahat ng pera sa mundo. Kinagabihan, bumalik si Elena sa mansyon. Hindi na ito ang mansyon ng mga Hamilton. Ito na ang mansyon ni Elena at Sofia. Ang lahat ng mamahaling gamit ni Olivia ay nawala na. Pinalitan ng mga simple, ngunit eleganteng disenyo. Ang bahay ay naging mas maliwanag, mas malinis, at mas mainit. Nasa sala si Elena, hawak ang isang baso ng red wine. Tinitignan ang liwanag ng buwan na tumatagos sa malaking bintana. Ang kanyang anak ay mahimbing ng natutulog sa sarili nitong kwarto. Walang takot, walang bangungot. Ngunit ang katahimikan ay nabasag ng tunog ng isang sasakyan na huminto sa labas ng gate. Lumingon si Elena. Nakita niya ang anino ng isang lalaki na nakaluhod sa ulan, sa mismong gate na dati ay kanyang nilisan. Si Richard, yakap-yakap niya ang kanyang sarili, nanginginig sa lamig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mansyon, puno ng pagsisisi at pagdurusa. Gusto niyang pumasok. Gusto niyang magpaliwanag. Gusto niyang bumawi. Tinitigan ni Elena si Richard mula sa loob. Hindi niya nakaramdam ng awa. Hindi niya nakaramdam ng galit. Walang na. Ang lahat ng emosyon ay namatay noong gabing itinapon siya. Ang natitira ay isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Dahan-dahang itinaas ni Elena ang kanyang baso. Ininom niya ang alak sa isang lagok. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumalikod. Hindi na lumingon pa. Ang kanyang likod ay matatag, puno ng kapangyarihan. Ang ulan ay patuloy na bumuhos at sa ilalim ng ulan, naiwan si Richard. Nag-iisa, nagbabayad sa kanyang mga kasalanan. Ang kanyang pagsisisi ay kasing lamig ng ulan na dumadampi sa kanyang balat. 1 taon ang lumipas, ang mansyon na dating sementeryo ng mga lihim at kalungkutan ay napuno na ngayon ng tawanan at pag-asa. Ang amoy ng sariwang nilutong pagkain at ang halimuyak ng mga bulaklak ay pumalit sa amoy ng alikabok at pagpapanggap. Nasa gitna ng isang malaking therapy room si Sofia. Hindi na siya nakasakay sa wheelchair. Dahan-dahan siyang naglalakad sa tulong ng isang walker. Ang bawat hakbang ay puno ng pagpupunyagi at tapang. Ang kanyang therapist, isang mabait na babae na tinawag ni Elena mula sa ibang bansa, ay nakangiti at binibigyan siya ng encouragement. Kaya mo yan, baby girl. Cheer ni Elena, nakaupo sa gilid ng silid, may hawak na tasa ng kape. Ang kanyang muka ay puno ng pagmamalaki. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hindi na siya ang Elena na puno ng galit at paghihiganti. Siya na ang Elena na puno ng pagmamahal at pag-asa. Nang makalapit si Sofia sa kanya, yumuko si Elena at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Ang galing-galing ng baby ko, bulong ni Elena, hinalika ng noo ng anak. You're getting stronger every day. Mama, tawag ni Sofia, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kaligayahan. Salamat po at bumalik kayo. Napaluha si Elena. Ang bawat salita ni Sofia ay parang musika sa kanyang tenga. Ito ang tunay na premyo ng kanyang paghihirap. Hindi ang yaman, hindi ang kapangyarihan, kundi ang paggaling ng kanyang anak. Kinagabihan, habang mahimbing nang natutulog si Sofia, nakaupo si Elena sa kanyang balcony. Ang hangin ay malamig at ang mga bituin sa langit ay kumikinang. Pumasok si Manang Loring, may dalang kumot at isang baso ng gatas.
Senyora, gabi na po. Baka lamigin kayo. Wika ni Manang. Inilagay ang kumot sa balikat ni Elena. Ngumiti si Elena. Salamat, Manang. Hindi ako nilalamig. Ang dami lang kasing tumatakbo sa isip ko. Masaya na po kayo? Tanong ni Manang. Umupo sa tabi ni Elena. Tumingin si Elena sa kalangitan. Oo, Manang. Masaya na ako. May kapayapaan na sa puso ko. Pero ang pinakamasarap na pakiramdam ay ang makita si Sofia na gumagaling. Na unti-unti na niyang nalilimutan ang bangungot ng nakaraan. Napabuntong hininga si Manang. Sana po, tuluyan na siyang makalimot. At sana, hindi na kayo guluhin ng mga taong yun. Hindi na. Wala na silang magagawa. Sagot ni Elena. May kinuha si Manang Loring mula sa kanyang bulsa. Isang lukot na sobre. May dumating po kanina. Sabi ni Manang, inaabot ang sobre kay Elena. Mula daw po sa bilangguan. Kinuha ni Elena ang sobre. Walang pangalan ng nagpadala. Ngunit alam na niya kung sino. Binuksan niya ito. Isang simpleng sulat. Isinulat sa isang piraso ng papel. Maikli lang ang nakasulat. Elena, patawarin mo ako. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Pinagsisisihan ko ang lahat. Namimiss ko si Sofia. Olivia, tinitigan ni Elena ang sulat. Wala siyang naramdamang galit. Walang poot. Walang awa. Blanko. Dahan-dahan niyang kinusot ang sulat at itinapon ito sa isang maliit na lalagyan ng apoy. Pinanood niya itong masunog hanggang sa maging abo na lamang. Ang nakaraan ay dapat manatili sa nakaraan, Manang. Sabi ni Elena, ang kanyang boses ay payapa. At ang abo ay dapat itapon sa hangin para hindi na muling bumalik. Ngunit ang nakaraan ay tila ayaw pa rin bumitaw ng tuluyan. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal sina Elena at Sofia, tumunog ang telepono. Si Attorney Ramirez ang tumawag. Miss Elena, may balita po ako tungkol kay Richard Hamilton. Ano po yun? Tanong ni Elena. Nakita po siya sa kalye. Mukhang palaboy. May sakit. Dinala na po sa ospital. Wala pong pera para sa gamot. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Inasahan ni Attorney Ramirez na magagalit si Elena. O magiging masaya. Ngunit ang narinig niya ay isang mahabang paghinga lamang. Sige po, Attorney. Salamat sa impormasyon. Sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Ibinalik niya ang telepono sa mesa. Tinitigan niya si Sofia na masayang kumakain ng kanyang cereal. Mama, masarap po ito. Wika ni Sofia nakangiti. Ngumiti si Elena. Kumain ka pa, anak. Kailangan mong lumakas. Ang balita tungkol kay Richard ay hindi nagdulot ng anuman sa kanya. Ang tao na yon ay matagal nang namatay sa kanyang puso. At ang kanyang bagong buhay ay hindi na iikot sa mga anino ng nakaraan. Ang araw ay sumisikat na. Ang bagong simula ay narito na. 5 taon pa ang lumipas. Ang Hamilton Group, sa ilalim ng pamumuno ni Elena Perez, ay hindi lang nakabangon, kundi umabot sa mga rurok na hindi kailanman naabot nito sa ilalim ng pamamahala ni Richard. Ang mga gusali ay umabot na sa kalangitan ng Makati. Ang mga proyekto ay hindi lang sa Pilipinas, kundi umabot na rin sa Southeast Asia. Si Elena Perez ay naging isa sa mga pinakamakapangyarihang negosyante sa buong rehiyon, isang tunay na reyna ng industriya ng real estate. Sa kanyang eleganteng opisina sa pinakamataas na palapag ng Hamilton Tower, nakaupo si Elena sa kanyang swivel chair, tinitignan ang bustling cityscape sa ibaba. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay matalas at matikas. Ngunit sa kanyang puso, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang kanyang imperyo sa negosyo. Ang pinto ng kanyang opisina ay dahan-dahang bumukas. Pumasok si Sofia, hindi na nakasakay sa wheelchair. Lumalakad na ito ng tuwid. Hawak ang isang libro sa kamay. Ang kanyang dating takot at lungkot ay napalitan na
ng ningning ng pag-asa at kaligayahan. Mama, tapos ko na po itong basahin, wika ni Sofia nakangiti. Siya ngayon ay isang estudyante ng architecture sa isa sa mga prestihiyosong unibersidad sa bansa. Malakas, matalino, at maganda. Ang galing naman ng baby ko, sabi ni Elena. Tumayo at sinalubong ang kanyang anak. Niyakap niya si Sofia ng mahigpit. Gusto mo bang mag-dinner tayo mamaya sa labas? Your favorite restaurant. Sige po, Mama. Masayang sagot ni Sofia. Habang naglalakad sila palabas ng opisina, nadaanan nila ang isang lumang litrato na nakasabit sa dingding. Litrato ni Elena at Sofia noong bata pa, na kinunan sa lumang mansyon. Nag-iba na ang lahat, ngunit ang pagmamahal ay nanatili. Sa kabilang dako ng siyudad, sa isang maliit at lumang kondominium, nakaupo si Richard Hamilton sa kanyang upuan, tinitignan ng lumang TV. Ang kanyang buhok ay puti na. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot at pagod. Siya ngayon ay isang simpleng accountant sa isang maliit na kumpanya. Pilit na binabayaran ang kanyang mga utang. Nakita niya ang balita sa TV. Si Elena Perez, ang Queen of Real Estate, ay pinaparangalan para sa kanyang mga kontribusyon sa industriya. Sa tabi niya, nakita niya si Sofia, nakangiti at masaya. Tumulo ang luha mula sa mata ni Richard. Pagsisisi, ito ang pakiramdam na pumupuno sa kanyang dibdib. Pagsisisi sa lahat ng pagkakamali niya. Pagsisisi sa pagiging bulag niya. Pagsisisi sa pagtalikod niya sa tunay na pagmamahal. Kung binigyan niya lang ng halaga si Elena noon, kung pinaniwalaan niya lang si Sofia, kung hindi lang siya naging mahina. Ngayon, wala na ang lahat. Ang lahat ng kanyang pangarap ay naging abo na. At ang kanyang pamilya ay bumuo na ng sarili nitong pangarap nang wala siya. Si Olivia, matapos makulong ng 10 taon sa kaso ng pagnanakaw at child abuse, ay lumabas ng bilangguan. Ngunit hindi na siya ang dating Olivia. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at kapaitan. Wala siyang pamilya, wala siyang kaibigan. Ang lahat ay tinalikuran na siya. Namatay siya sa kalungkutan at pag-iisa. Dala ang kanyang puot hanggang sa kanyang huling hininga. Isang araw, nagpunta si Elena at Sofia sa Tagaytay. Dinalaw nila si Manang Loring sa kanyang munting bahay. Masaya na si Manang, nagtatanim ng mga bulaklak sa kanyang garden. Ang amoy ng sampagita ay bumalot sa kanila. Ang ganda ng buhay mo ngayon, Manang, wika ni Elena. Salamat po sa inyo, senyora, sagot ni Manang, niyakap ang kanyang dating alaga. Kayo po ang nagbigay sa akin ng ikalawang buhay. Kinagabihan, naglalakad si Elena at Sofia sa dalampasigan. Ang sunset ay napakaganda at ang mga alon ay dahan-dahang humahampas sa baybayin. Mama, sabi ni Sofia hinawakan ng kamay ng kanyang ina. Napakabuti niyo po. Hindi po kayo bumitaw. Hindi po kayo sumuko. Ngumiti si Elena. Tiningnan niya ang kanyang anak, ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Hindi ako sumuko, anak, dahil ikaw ang lakas ko, sagot ni Elena. Ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan upang lumaban. At ngayon, ipagpapatuloy natin ang laban para sa mga batang tulad mo, para sa mga inang tulad ko. Niyakap ni Elena ang kanyang anak ng mahigpit. Ang kanyang buhay ay hindi perpekto. Hindi niya nahanap ang kanyang prinsipe. Ngunit nahanap niya ang isang bagay na mas mahalaga. Ang kanyang sarili, ang kanyang lakas, at ang kanyang pamilya. Tumingin si Elena sa papalubog na araw. Isang bagong araw, isang bagong simula. Hindi niya kailangan ng korona para maging reyna. Ang pagmamahal niya sa kanyang anak at ang kanyang tapang ay sapat na. Ang buhay ayon sa matatanda ay hindi isang diretso at payapang kalsada. Ito ay isang liku-likong landas, puno ng mga tinik, mga batong nakaharang, at minsan ay napupuno ng putik na halos lumulunod sa iyo. Ngunit sa bawat pagbagsak, may pagkakataong bumangon.
Sa bawat pagluha, may pagkakataong matuto. At sa bawat pagtatapos, may isang bagong simula na naghihintay. Kung tatanungin ninyo ako, si Sofia, ngayon na isa ng ganap na babae, kung ano ang pinakamahalagang aral na natutunan ko, sasabihin ko sa inyo, ang pag-ibig ng isang ina. Ang aking mama, si Elena Perez, ay hindi kailanman isang ordinaryong babae. Siya ay isang buong kaharian, matatag, matapang, at puno ng pagmamahal. Nakita ko siyang maging basahan, itinapon, sinaktan. Nakita ko rin siyang bumalik, hindi para maghiganti ng marahas, kundi para kumuha ng hustisya at ibalik ang dignidad ng kanyang sarili at ng kanyang anak. Ang kanyang paglalakbay ay isang patunay na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nakasalalay sa kapangyarihan ng isang lalaki, kundi sa kanyang sariling determinasyon at sa pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Hindi niya ako kailanman iniwan. Ang kanyang yakap ang naging kanlungan ko. Ang kanyang boses ang naging himig ng pag-asa ko. At ang kanyang pagmamahal ang naging liwanag sa aking madilim na mundo. Siya ang aking tunay na reyna. Si Olivia Monroe, ang babaeng minsang nagdala ng impyerno sa aming buhay, ay namatay sa loob ng bilangguan. Ang kanyang buhay ay nagtapos ng mag-isa, puno ng puot at pagsisisi. Ang kanyang kapusukan, ang kanyang pagiging sakim, at ang kanyang kawalan ng puso ay naging dahilan ng kanyang sariling pagbagsak. Siya ay naging isang babala, isang paalala na ang kasamaan ay laging may kaparusahan. Ang kanyang kapalaran ay isang payo. Ang pera at kapangyarihan ay hindi makapagbibigay ng tunay na kaligayahan kung ang kaluluwa ay puno ng kapaitan. Si Richard Hamilton, ang aking ama, ay nanatili sa kanyang pag-iisa. Sa kanyang pagtanda, ang kanyang mga alaala ay naging kanyang pinakamalaking parusa. Hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang mga pagkakamali. Ang mga mata niya ay laging puno ng kalungkutan at ang kanyang buhay ay naging isang patunay na ang pagsisisi ay dumarating sa huli at minsan, huli na ang lahat upang makabalik sa dating pinagmulan. Bagamat mayroon pa rin akong respeto sa kanya bilang aking ama, ang lamat sa pagitan namin ay hindi na kailanman maghihilom. Ang kanyang kwento ay isang paalala. Ang pagiging bulag sa katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang pisikal na sakit. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, mayroon pa ring pag-asa. Mayroon pa ring kapayapaan. Ako, si Sofia, ay nagpatuloy sa paglalakad sa aking sariling landas. Sa tulong ng aking mama, nakamit ko ang aking mga pangarap. Ngayon, ako ay isang ganap na arkitekto at patuloy akong gumagawa ng mga gusali. Hindi lang mga gusali na may pisikal na pundasyon, kundi mga gusali ng pag-asa para sa mga batang tulad ko. Ang aking kwento ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi sa pagpapakita ng lakas ng loob na lumaban, na maniwala, at na magmahal muli. Sa bawat paglubog ng araw, nararamdaman ko ang kapayapaan sa aking puso. Ang mga sugat ay naghilom na. Ang sakit ay naglaho na. Ang tanging natira ay ang pagmamahal. Pagmamahal sa aking mama, pagmamahal sa aking sarili, at pagmamahal sa buhay. Hindi kailanman naging madali. Ngunit sa bawat pagsubok, natutunan ko na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagkontrol ng iba, kundi sa pagkontrol ng sarili mong kapalaran. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa akin, upang makalaya, upang makapagpatuloy. At sa bawat bagong umaga, habang tinitignan ko ang aking mama, na ngayon ay isang lola na sa mga anak ko, nakikita ko ang isang babaeng nagtagumpay, isang babaeng nagpatunay na ang isang reyna ay hindi kailangan ng korona upang maghari. Ang kanyang pagmamahal ay sapat na. Ang kanyang pamana ay ang pag-asa, ang lakas ng loob, at ang walang hanggang pag-ibig ng isang ina.